Dahil nahirapan po tayo sa aking biyahe pauwi sa ating lugar kaya dumaan muna ako dito. Dito ko po dadaan muna bago ako uwi sa amin. Kapapahinga ko lang kaya dito ko muna dinaan sa may Dantay sa Sagada Road. Nakita ko yung signage nila sa baba is closed daw pero open for motorcycle kasi closed lang siya for vehicle. Kaya nandito po tayo at tingnan natin yung mga pwede nating pasyalan na kaya nating daanan bago tayo makauwi sa ating uuwian. Okay. So nandyan na po sila lahat. Bahala na kayo mamili. Dito nga pala, ito yung cause kung bakit pala ayaw nilang papasukin yung mga motor vehicle at ang pinapapasok lang is mga motorcycle. Siguro nakikita nyo naman ang dahilan. Yan po. Ginagawa po nila ang ating kalsada. Slow down, roadwork ahead daw po sila ngayon. May ginagawa po diyang kalsada at hindi kaya ang four-wheel motor vehicle. Kaya ang gagamitin natin is motorcycle. Ayun na nga, nagpapahinga yung bulldozer dun sa loob habang inaayos ng mga trabador natin. So shout out sa gumagawa ng kalsada, pakibilis-bilisan na para ma-open na natin yan sa ating mga motorista. Okay, and ito na. Kung merong half tunnel sa Halsima ay dito, marami kaming hanging bato. Yan, mga hanging bato. Hindi lang hanging coffins ang makikita mo pero sa kalsada pa lang makikita mo na yung mga batong naghahanging. Kagaya ng pagmamahal mo sa kanila. Tagal mo na ngang tinatanong kung ano ang relasyon nyo pero parang ito lang na bato. Hanging. Hindi ka pa rin sinasagot. At kung merong hanging bato, meron din tayong tinatawag na inverted house. Ayan po. Madadaanan niyo po yan pag dadaan po tayo ng Dantay to Sagada Road. Inverted house. Palang yung pagmamahal mo lang. Binaliktad ka. Pinagpalit ka sa iba. Pero maganda to pag maaga kayo. Kasi yan. Ang saya-sayang pumunta sa isang lugar kung saan alam mo na ang magiging resulta. Dandaanin natin ang ating buhay at magmuni-muni, enjoy natin ang ating paligid. Ayan po yung inverted house. Hindi ko alam kung bakit ganyan yung design pero nakakakwela. Kaya dapat ilista mo na ito sa bucket list mo at puntahan mo na isang wow ng Sagada. And kung pagod ka na at nahabot ka na ng gabi, pwede ka dito. Maraming transit house na pwede mong daanan. Kung nagugutom ka naman, I suggest kain ka dito. Kay Ganduyan, Inatif Cafe. Madadaanan mo lang yan pagpakit ka ng Sagada. Lapit-lapit sa kalsada, pwede kang pumarada sa tabi niyan. Wala namang nagbabaklas ng plaka. And enjoy your meal. Ngayon po is tuloy-tuloy tayo kasi kailangan nating habulin ang ating oras. Kasi kung hindi tayo mahabol yon ay nako po, baka sa pangalawang biyahe natin, doon pa tayo mamroblema. Nandito pala tayo sa Sagada. Kung naghahanap ka ng matitirahan, matutuluyan, or kung anong gusto mo, ito. Ang laki-laki. Kasya buong pamilya mo, baka pati barangay mo, pwedeng-pwede rito. Ha? Kaya huwag kang mag-alala, marami kang matutuluyan. Continue lang tayo sa ating biyahe at tignan natin anong pwede nating gawin habang nandito tayo. Pero ito, nakita ko, naku po, Discover Sagada, Lamagan Mountain, walking uphill. Hindi tayo pwede dyan kasi alam mo namang hectic ang oras natin kaya let's go, continue tayo at meron pang isa rito. Wow, sunrise. Pinakamagandang tignan sa umaga kasi naalala mong binigyan ka ng hininga ng puong may kapal. Pero anong problema natin ngayon? Hapon na. Dahil sa tagal ng pahinga natin, kailangan nating mag-move on. Go na lang tayo at dito na ulit tayo sa kalsada. Ayan. Ang ganda ng kalsada rito. Ganto po siya. Ka-peaceful.
Daming mga pine trees sa kaliwat kanan. Ang ganda ng simoy ng hangin. Ang problema nga lang, ang lamig-lamig. Wala akong magagawa. Okay, ang lamig talaga actually. Ibang-iba yung lamig nito. Yung scent of pine, saka yung fresh air. Naku po, ang sarap magmotor while doing your job. Sarap dito. Dahan-dahanin mo lang yung takbo, pamaya baka masemplang ka, sayang ang punta mo sa Sagada. Kaya kung nagbabalak kang pumunta ng Sagada, ngayon na ang tamang oras kasi mamaya baka magmahalan lahat kasi walang nagmumura. And ngayon, dito ko nakita na naman, well, you can drop by dito po sa Rock in Cafe. Meron silang restaurant, meron din silang inn na pwede mong tulungan. Yan po yung kalsada papasok sa kanilang lugar. And dito rin ginagana pa ang orange picking. Pero nevertheless, kailangan ulit natin mag-go. At ito, nadaanan natin yung malaking aklo, ang Big Dipper. Dalhin nyo na ang inyong mga aklo. Baka kasing katiting lang yan. Dito sa Big Dipper ng Sagada. Ayan po sila. Nadaanan natin yung mga yan, mga kainan, mga hotel. Kaya huwag kayong mag-alala kahit long weekends is safe. Marami kayong pwedeng tuluyan pag nagpunta kayo dito sa Sagada. And kung alam mo namang isa kang kailangan magsimba na magpatawad o nandito, malapit lang yan sa sentro. And kung ayaw nyo dito sa lugar na ito, sa Our Lady of Mount Carmel ng Kilong, well, meron naman. And ayun na nga, nagkaroon ako ng kasabay. Meron na palang ganito dito. Meron na pala sa Sagada na Raika. Raika ba tawag dito? Well, dati kasi ito sasakyan. Meron na palang ganito. Una muna. Pag meron kasi ito, dalawahan, tatluhan, you can go na. Kaya nasiserbinsyoan lahat. And nandito na tayo. Malapit na talaga tayo sa sentro ng Sagada. Yung Sagada Weaving, hello sa Sagada Weaving, shout out po sa may-ari ng Sagada Weaving. Baka naman pwede mo akong bigyan ng aking sticker. Pero kilala ko yung mga yan, mga tropa natin, yung may-ari nito. And shout out sa inyo. Maganda ng mga products nyo. I hope continue pa. And let's go. Diretso pa po tayo para makarating na tayo sa sentro ng Sagada. Nandito po yung bagong fire station nila. Nandito po sila lahat. Kaya ingat-ingat tayo. And welcome to Sagada Town proper. Nandito tayo mga chong. And wala akong magagawa. Ang gusto ko lang sabihin is congratulations to myself. I made it